Hi! Busy na naman ang mister ko sa kanyang mga crayfish. Eto nga guys, ang kanyang pinagkakaabalahan, ang kanyang mga krillings. 5 weeks na nga dito ang kanyang mga krillings, kaya ililipat na niya sa kanyang crayfish grow out pond. At yan nga, tinanggal niya na dito itong mga tuyong dahon ng saging at ang ambulya at mga lumot na nagsilbing hides at pagkain nila. Ayan nga, hinuhuli niya pa yan guys, at nandito na yung iba. Ay, may malaki na oh, iba-iba yung size nila guys, hindi talaga sila sabay-sabay ng paglaki. O diba? Pero sa isang crayfish lang yan ang galing, sabay-sabay sila. Pero ganun talaga, may mga bansot oy. Pero lalaki pa yan sila, hindi lang sabay-sabay. Ayan, hinuhuli pa ni Mister, tapos sabi niya meron pa daw dito mga sumabit or nagtatago ng mga krillings at dito sa ilalim ng dahon ng saging. Yay! Lipat bahay na kayo at magpalaki ng maayos. At maya-maya nga nang makuha na ni Mr. lahat ng mga krillings, ito ang kanyang crayfish grow out pond kung saan niya ilalagay yung mga bagong krillings. Eto nga, nakaredy na yung mga hides na gagamitin nila. Bago nga sila ilipat dito sa crayfish grow out pond, kailangan muna silang i-acclimate. Hindi pwedeng ibuhos agad dyan ang mga krillings kasi baka ma-water shock sila. Sayang naman, kaya dapat i-adapt muna nila yung bagong temperature ng tubig. Paano yun? Ayan, ganyan, palutangin mo sila kasama yung old na water nila. Tapos ganyan lang sila for 15 minutes. Yan, i-acclimate sila ng 15 minutes. Importante to guys. Katulad lang din yan sa isda. Kailangan i-acclimate pero medyo mas sensitive itong mga crayfish guys. Kaya pag maglilipat bahay ang mga crayfish, ito yung hindi pwedeng i-escape. Kung hindi ma-water shock silang lahat, sayang naman. At ayan na guys, binububo na ni Mr. ang mga krillings, kanya-kanyang hides na yan sila. Iba't ibang sizes nga ng mga hides ang nandito sa kanyang crayfish grow out pond kasi iba't ibang sizes na rin yung mga crayfish dito. Yung maliliit guys ay mga krillings. Yung sumunod sa maliit, yung medyo medium size na, yung mga 2 to 3 inches, ang tawag na sa kanila ay mga juvenile. Then, yung malalaking crayfish na ni Mr. nakahiwalay na sila guys. At once a week nga, tinitingnan ni Mr. isa-isa ang malalaking crayfish kasi chinecheck niya kung meron ng buried. Yung mga buried, hinihiwalay niya at nilalagay niya sa aquarium para mas safe at maalagaan yung mga itlog. So ayan guys, after ni Mr. maglipat bahay ng mga crayfish, pinakain na rin niya ito. Ang pagkain nga nila ay PO2. Ito yung pellet na lumulubog sa tubig. Meron ng PO1, medyo mas maliliit sa PO2. Tapos may PO3 din. Ewan ko kung may PO4. Meron din yata, basta pellet to. Yan, importante, busog ang mga crayfish kasi kung hindi, magmukbangan yan sila guys. Para sa mga nag-aalaga ng crayfish at naghahanap ng PO2, ilalagay ko na lang sa yellow basket yung product. Check out nyo na lang dun guys. O siya, hanggang dito na muna. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!